Hello mga Beshiwap and good morning! Happy Tuesday! So, dapat hindi ako mag-vlog pero kasi meron isang comment dun sa aking isang vlog na applying oil on wooden floor. Nakalagay doon, wait lang, sabi ni Aname Esqueleto, sana po maging content nyo po yung kung paano kayo pumunta ng Netherlands. Thanks po. Oh, 'di ba? So, ayun na nga. So, meron akong na-upload nito dun sa FB page ko. Which yon hindi pa masyadong kompleto yung detailed. And maraming nagtatanong ano yung mga requirements. Oh, eto na mga besh. For the benefit of the doubt, ito na. Arin na nga ni. Para sa inyong, ito, kailangan, una is single ka. Single, it means no, not married, no kids. Kasi may single na hiwalay, may single na may anak. So, dito kailangan honest ka. Single, walang anak. Tapos, yung age niya is 18 to 29 years old. Yan, 18 to 29 years old. And, nga pala, pwede din pala siyang lalaki as long as same, no kids and not married. Okay? And then, dapat meron kang passport. Siyempre, dapat valid yung passport mo. And, dapat at least naka 2 years ka sa college or at least, kasi before it's parang high school graduate, okay na as long as you could understand English or marunong kang mag-English. Pero ngayon kasi medyo mahigpit na, kaya kailangan at least 2 years course ka. Yon. And FYI nga pala mga Beshuwap, kailangan marunong ka ng gawaing bahay kasi au pair is a cultural exchange, which means ipapakita mo ano yung culture natin sa kanila, sa mga Dutch. Usually kasi na nandito is, syempre, Netherlands to. So, Dutch ang nandito. Pero may mga expat din. Katulad, expat means mga foreigners. Kung kumukuha din sila ng au pair. Ang au pair nga pala, mga Beshuwap, is 1 year lang siya. So, parang student ka lang talaga. Kaya siya cultural exchange. Swerte nyo kung pag-aaralin kayo ng host family ninyo ng Dutch lesson, cooking, or baking. Kung ano man yung gusto niyo. And babayaran nila yan. Pero kasi merong hindi, ibinibigay na lang yung pera dun sa au pair. Depende yun sa usapan ninyo. And usually, ang au pair is like your helping hand to the family. Pero hindi siya full-time work at hindi siya talaga trabaho kasi mag-aalaga kayo ng bata, which is may oras lang siya. Supposedly, is 4 hours in the morning na work, then 4 hours in the evening or afternoon. And kailangan 30 hours lang siya in a week. 30 hours lang dapat yung trabaho ninyo. Pero depende yun sa usapan ninyo ng amo ninyo. Which actually, may contract siya na hindi talaga siya work. So, helping hand lang kayo. Yung tipong minor linis, hindi katulad ng ginagawa ko na general cleaning kasi iba na yung status ko. Yun. Ay, ganun. Sana. Ayun. So, ayun, general cleaning. And yun is live-in. I mean, stay in sa family. May sarili kayong kwarto. Diba? May sarili kayong kwarto and part kayo ng family nila. Ganun. Wow! Diba? So, depende yun sa usapan nyo ng amo mo. Yun. So, kung au pair ka, day off mo dapat is Saturday and Sunday. Pero, depende pa rin sa usapan nyo ng amo nyo. Minsan kasi gusto nila relax sila pag weekend, pag Saturday or Sunday. So, depende. Usually kasi dito, Wednesday afternoon, half day lang ang mga bata. Ganun. So, magpe-prepare ka yung mga gawain pala ng au pair is, magpe-prepare ka ng breakfast sa umaga, syempre. I-ready mo yung mga bata for school, tapos i-prepare mo yung kanilang food or yung baon. And, mga Beshiwap, advantage pala dito kapag marunong kang mag-bike. Ayan. And also, dapat marunong ka kahit yung basic, yung swimming. Yan. Re-required ka nila. Kasi yung mga agency naman, katulad ng agency ko dati, pinag-swimming lesson nila kami. So, mas advantage kung marunong kayong mag-swimming. Kasi dito talaga lahat ng tao is marunong mag-swimming. May swimming lesson sila na tinatawag. Tapos may mga certificate level pa sila. Ayun. So, and advantage naman sa lalaki kung may driver's license. Kasi meron dito yung mayayaman na
anak ay lalaki, gusto din lalaki yung au pair nila, which is butler yun. So, pwede kayong mag-drive as long as mayroon kayo syempre yung driver's license. So, ayan ha. Same thing lang naman yun. 18 to 29 years old. And you know what mga besh? Mas maganda na mag-au pair kayo ng mas bata pa, like mga 22 or 24, kasi you know why? May ikot nyo ang buong Europe. Hindi lang Europe, pati Scandinavian countries. Scandinavian countries is like, for example, Denmark. Denmark is 2 years. 2 years ang kanilang contract, o diba? Sa Netherlands, Belgium, 1 year lang. Yan. Tapos sa Belgium ata medyo mahigpit hanggang 25 years old ata or 26 something like. Depende iba-ibang country. Pero maganda kasing mag-start ka dito sa Netherlands kasi ito yung pinakamadaling pasuking country as au pair. Tapos after pag nandito ka na yun, pwede ka na maglipat-lipat kung gusto mong mas matagal, edi mag Denmark ka or Norway, something like that, or Belgium, may Paris, may France din, ganon, may Switzerland, Austria, lahat ng European countries. Ayan. So, 'di ba napakaganda mga besh. Ako kasi natuklasan ko to by accident dun sa friend ko. Yun, natuklasan ko lang siya. Nag-post siya sa Facebook na paalis siya papuntang Netherlands. So ako, paano ka nakapunta? Blah, 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 and everything. Ayun, sinabi niya sa akin kung paano. Tapos, yun nga pala mga besh, ano yung mga requirements or documents na kailangan ninyo? Una, syempre, valid passport. Pangalawa, birth certificate. Pangatlo, kailangan meron kayong certificate of no marriage or CENOMAR na nakukuha yon sa PSA or Philippine Statistics Authority. Yon. So, kailangan yon. Pero, syempre, you have to register dun sa website or dun sa website nung mga agency, which ilalagay ko sa description yung mga website nila. Tapos, may mga instruction naman dun eh. May mga instruction naman. Tapos, kailangan nga pala, may picture kayo with the kids na pamangkin ninyo or kapitbahay. And yun, dapat marunong kayo magluto, magmalansya, maglinis, at saka mag-alaga ng bata. Yun. Kasi parang helping hand nga kayo eh. Pero na totally lahat gagawin ninyo. Depende na lang sa usapan ng amo ninyo. And then, sometimes, eto, beyond to dun sa dun sa contract. Pwede kang mag-babysit sa gabi, which may bayad din yun. Depende yun sa usapan ninyo ng amo nyo. Pag may extra sila yung papagawa, kung mabait yung amo ninyo, babayaran kayo. And allowance lang nga pala yung ibibigay nila ha. Usually, ang allowance is 340 to 350 euro, which parang 15 to 17,000 a month lang yun. Ganun. So, dapat matipid ka. And FYI nga pala mga besh, eto, kung hindi ka sanay sa walang kanin, mahirap mag-adjust. Katulad mo, hindi ako sanay walang kanin before. Sobrang napakahirap. As in. Ayan, so totoo yung kwento kay Sarah, yung patatas. Kasi ang pagkain nila dito pag winter is potatoes. Yun yung pinakang rice nila. So, ayun, so ihanda-handa mo na yung sarili mo na hindi ka kakain ng rice for couple of days. Kasi once or twice lang sila mag-rice dito. And usually, pag lunch, walang rice. Tinapay lang. Ayan mga besh. So, di ba? May mga disadvantage din naman siya. Tsaka kung lamigin ka, good luck sa iyo mga beshiwap. Makakapal na damit ang dadali nyo. Well, sa first year lang naman yun. Or sa una lang naman yun. And then, malas nyo kung dumating kayo is autumn or yung taglagas na. Kasi doon na nag-uumpisa yung taglamig. Ganun ako dumating dito. Which, oh my God, parang 3 days after pa ako naligo. Kasi sobrang lamig. First time ko, lamigin ako kahit na si aircon ako nagtatrabaho dahil sa call center. Sobrang lamigin ako mga besh. So, good luck talaga sa inyo. So, ayan mga beshiwap. So, I hope may natutunan kayo. And kung may mga questions kayo at kaya ko namang sagutin, PM lang kayo, o diba? I-message nyo lang ako dun sa FB page ko. Sumasagot naman ako. And FYI, if may nag-reply sa inyo na Mitch Watiwat,
ano yun, personal account ko. Pasensya na kayo minsan na may mess up ko kasi, ay, na mix up ko, mess up. mix up ko siya. Minsan ang nare-reply ko is yung Michwatiwat. Ay nga pala, thank you nga po pala sa mga nanay na nanonood ng aking vlog. Maraming salamat sa inyo mga besh. Lalo na doon sa mga taga Marinduque. Ako na may natutuwa, ano, at ako'y inaimbitahan sa Santa Cruz, sa Buena Vista, at pag umuwi daw ako ay, ano, madalaw ko sa kanila. Nakakatuwa naman po yun. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon, aking mga kababayan dyan. At ako'y natutuwa dahil karamihan ng nanonood sa akin ay mga mga nanay. Speaking of nanay nga pala, Nay, get well soon. Medyo may nararamdaman ng aking kumain baga naman ng bagoong, nag-ulam ng bagoong. Ayan, na high blood. Yan ang pagsuka. Kaya yung mga nanay dyan, kung kayo may nararamdaman na pag sinabing bawal, bawal. Naku po, napakahirap ng panahon ngayon. O ayan, sige na. At ako'y mag-floor wax na naman ng sahig mga besh. Alagyan ko ng pampakintab ring floor wax. Yung bahay na inabantayan ko. Which once a week lang ako napunta dini or kung maulan, tinitingnan ko kung may nababasa or what. Ibang level na si Inday, diba? Ayan sa mga besh, thank you so much. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe naman mga besh. At saka follow naman ang aking FB page. O yan, maraming salamat mga besh. And have a good day. Bye-bye! Mga besh, may nakalimutan pala ako. May mga agency pala na free yung registration, meron namang may bayad, which is kailangan nyo ng credit card. So, mag-register na lang kayo dun sa walang bayad. And, yung processing pala, wala ding bayad yun. Tapos, may agency na may training, tapos may bayad, 1,000 plus yun. Tapos, ibabalik nila pagka may host family na kayo. Host family is yun yung magi-sponsor sa inyo papunta dito. Sila yung bibili ng ticket, tapos dun kayo titira sa kanila. Libre po lahat yon. Ang babayaran nyo lang is yung it's either yung training or registration. At saka syempre yung pagkuha nyo ng passport, yung process nyo ng papeles, tapos yung pagpa-appointment nyo sa saan ba to? Sa visa, yung pag mag-a-apply na kayo ng visa application, yun. So, kahit paano, mag-ready pa rin kayo ng pera para dun sa processing ng sarili nyong papel. Pero yung sasabihin sa inyo na magbabayad kayo ng ganito kalaki, ng gano'n, bawa 150,000 or something, hindi po yun. Wala pong ganun nun. Pero, sorry bawal sabihin Basta, ayoko kasing maka-offend or something kasi business yun So, ayun. So, if ever may question kayo regarding dun sa mga yun is, yung iba, i-PM nyo na lang ako. May mga bagay kasi na hindi pwedeng sabihin dito sa YouTube kasi for safety and security na rin nila at ako. Ayun, so i-PM nyo na lang ako mga beshi. So, I hope makatulong ito. Pasensya na talaga. Nakalimutan ko! Ayun, buti na lang naalala ko habang ako ay nagpa-floor wax. So, ayun, sige na mga beshuwap. At hindi pa tapos si Inday. May kalahati pa akong pa-floor wax. Actually, hindi siya floor wax. Oil siya para sa wooden floor. Para lalong maging maganda. Tsaka, tawag nito, shiny. And then, hindi naluluma. So, ganun dito. May maintenance din yung kanilang floor. See you later, mga besh.